Si Angelito ay isang 12 years old na bata, na may kakaibang pagmamahal sa kalikasan. Palagi siyang naroon sa mga kabundukan at kagubatan, nangongolekta ng mga bato, nagmamasid sa mga paro-paro, at nakikinig sa mga huni ng ibon. Para sa kanya, ang gubat ay isang paraiso. Isang umaga, habang sinasaliksik niya ang gubat sa Mount Apo, may narinig siyang mahinang tawa sa tabi ng isang maliit na puno. Napatigil si Angelito, at pinakiramdaman ang paligid. Tumahimik ang lahat, tila nagmamasid din. May munting kalansing ng mga dahon, at mula sa likod ng maliit na puno ay sumilip ang isang maliit, ngunit makulay na nilalang. Siya si Lambong, isang duwendeng may suot na pulang salakot at berdeng damit. May mga dahon pa sa kanyang buhok at tila nakangiting masalimuot. "Hoy, batang hindi mapakali. Ano ang ginagawa mo rito sa gubat ko?" tanong ni Lambong, tinig na may halong biro ngunit may galit din. Nagulat si Angelito ngunit hindi siya natakot. Sa halip, tumingin siya kay Lambong, sinubukang intindihin ang mahiwagang duwendeng ito. Pasensya na po. Wala po akong masamang balak. Mahilig lang po talaga akong tumambay dito at magmasid-masid sa mga halaman at hayop, sagot ni Angelito habang kinakagat ang kanyang labi, nararamdaman ang matinding pananabik sa kakaibang karanasang ito. Talaga ba? Ibang klaseng bata ka naman pala. Hindi lahat ng batang gaya mo ay gustong maglibot lang sa kagubatan, lalo na't hindi ka sanay rito, banat ni Lambong habang nagkukunwaring masama ang tingin. Ewan ko sayo, baka mamaya, huhuliin mo ang mga kaibigan kong ibon o sisirain ang mga halamang iniingatan namin. Nako, hindi po, hindi ko magagawa yun, agad na sagot ni Angelito. Napaka-importante po ng gubat para sa ating lahat, kaya nga po gusto kong malaman ang lahat tungkol dito. Hindi po ako nandirito para sirain sila. Napangiti si Lambong. Nagustuhan niya ang sinseridad sa boses ng bata. Sige nga, sabi niya. Kung tunay kang nagmamalasakit sa kagubatan, may mga tanong ako para sa'yo. Humanda si Angelito. Tila naging isang laro ang kanilang pag-uusap, isang laro ng pagtitiwala at kaalaman. Anong hayop ang naguhukay sa lupa tuwing gabi para kumain ng mga insekto? Tanong ni Lambong, sinusubok kung gaano kagaling si Angelito sa kagubatan. Napangiti si Angelito, at mabilis na sumagot, ang baboy ramo po. Sila po ang madalas naguhukay ng lupa. Mahilig po silang kumain ng mga insekto sa gabi. Natawa si Lambong, nagulat sa kasagutan ng bata. Tama ka, paano naman ang malaking ibong mahaba ang mga pakpak at mahilig dumapo sa itaas ng mga puno? Ang Philippine Eagle po yun. Sila po ang reyna ng kalangitan dito sa Mount Apo, sabi ni Angelito na may kislap sa mga mata. Natahimik si Lambong. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may bata palang tunay na nagmamalasakit sa kanyang tahanan. Tumitig siya kay Angelito, at doon niya napagtanto ang sinseridad ng bata. Napakabihira niyang maranasan ang ganitong pakikipag-usap, lalo na't sa isang tao. Alam mo bata, bihira akong makipag-usap sa mga tao. Madalas ay pinapanood ko lang sila mula sa mga anino ng puno. Karamihan sa kanila ay mapanira. Pinagpuputol nila ang mga puno, kinukuha ang mga hayop, at iniiwan kung saan-saan ang mga basura. Pero ikaw ay ibang klase. Napayuko si Angelito, ramdam ang lungkot sa tinig ni Lambong. Alam ko po, nakakalungkot nang makita ang gubat na nawawasak. Kaya nga po gusto kong malaman kung paano ito mapoprotektahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lambong ang tunay na damdamin ni Angelito. Hindi lamang ito bata na nagmamasid sa kagubatan, isa siyang batang may malasakit at pangarap para sa kalikasan. Para kay Angelito, ang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng mga hayop at halaman. Ito ay isang puok na may kwento, may mga buhay na pumipintig, at may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Alam mo Angelito, ang kagubatan ay buhay. Naririnig mo ba ang mga huni ng ibon, ang ihip ng hangin, at ang kaluskos ng mga hayop? Ang bawat tunog, bawat kaluskos, sila ay bahagi ng buhay dito. Nauunawaan mo ba ito? Tumango si Angelito, at hinayaang magpatuloy si Lambong. Maraming bagay ang hindi nauunawaan ng mga tao. Para sa kanila, ang gubat ay para lang sa kanila. Ngunit kami, ang mga hayop, mga duwende, at lahat ng nilalang dito, kami ay bahagi rin ng kalikasan. Kaya magkaisa tayo Angelito. Tuturuan kita ng mga lihim ng gubat, pero kailangan mo ring ipangako na poprotektahan mo ito.
Hindi nag-atubili si Angelito. Oo, Lambong. Pangako, gagawin ko ang lahat para protektahan ang gubat. Tuturuan ko rin ang iba tungkol sa mga natutunan ko sa'yo. Nang sinabi ni Angelito ang mga salitang iyon, tumindig si Lambong at inilapit ang maliit niyang kamay. Sa ilalim ng mga puno at sa harap ng kalangitan, binibigay ko sa iyo ang aking tiwala, Angelito. Ang gubat ay isang mahalagang lihim, at ngayon, isa ka ng tagapangalaga nito. Nagulat si Angelito sa mga salitang iyon, ngunit tinanggap niya ang kamay ni Lambong, nakipagkamay sa munting duwendeng ito. Ramdam niya ang koneksyon hindi lamang sa maliit na nilalang, kundi sa buong kalikasan. Naging tahimik sila ng ilang sandali, pinakikinggan ang mga huni at kaluskos ng kagubatan. Pareho silang nag-isip, ngunit sa puso ni Angelito, alam niyang nagbago ang kanyang buhay mula sa araw na iyon. Ang dating hilig sa kalikasan ay naging mas malalim, mas malapit sa kanyang puso. Ang kanyang pagkakaibigan kay Lambong ay hindi lamang isang simpleng pagkikita, ito ay isang pangako at isang misyon. Ang araw na iyon ay simula ng kanilang pagkakaibigan, isang samahan ng isang bata at isang duwende na may layuning protektahan ang likas na yaman ng gubat. Isang hapon, habang nakaupo sa lilim ng isang malaking punong kahoy, nag-usap sina Angelito at Lambong. Ang hangin ay malamig at ang mga sinag ng araw ay pumapasok sa mga siwang ng mga sanga, ngunit sa kabila ng kapayapaan, may bigat sa puso ni Lambong na hindi niya kayang itago. May nais akong ikwento sa iyo, Angelito, panimula ni Lambong, ang kanyang boses ay mas mababa kaysa dati. Isang pangyayari na labis na nakalulungkot at nangangailangan ng iyong tulong. Napansin ni Angelito ang seryosong tono ni Lambong at agad siyang naging mapagmasid. Ano po ba yun, Lambong? Tanong niya, na may halong pag-aalala. Nagsalita si Lambong, kamakailan lang, may isang Philippine Eagle ang binaril ng mga mangangaso sa kagubatan. Isa itong malaking trahedya para sa amin dito sa Mount Apo, dahil bihira na lamang ang mga agila na ito, at sila ay simbolo ng ating kagubatan. Naramdaman ni Angelito ang bigat ng balita. Ang Philippine Eagle, na kilala sa kanyang kadakilaan at tinuturing na isa sa mga endangered species, ay isang mahalagang simbolo ng kalikasan sa Pilipinas. Paano po nangyari ito? Tanong ni Angelito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nangyari ito nung isang araw, sagot ni Lambong. May mga mangangasong iligal na pumasok sa ating kagubatan. Hindi nila pinahahalagahan ang buhay ng mga hayop dito. Para sa kanila, isang malaking achievement ang makabaril ng isang Philippine Eagle, at ipinagmamayabang pa nila ito sa iba. Habang ikinukwento ito, umiigting ang galit sa boses ni Lambong. At ang masaklap pa, may inakay ang agila na iyon. Iniwan na mag-isa matapos ang insidente. Napabuntong hininga si Lambong bago tumingin ng diretso kay Angelito. Angelito, nais kong iligtas natin ang natitirang sisiw. Nangangailangan ito ng proteksyon at pag-aalaga, at wala nang mas angkop pa na gumawa nito kundi ikaw. Nagulat si Angelito sa bigat ng responsibilidad na iniaalok sa kanya, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang tama. Lambong, handa akong tumulong. Paano po natin ito gagawin? Una, kailangan nating hanapin ang sisiw. Alam ko kung nasaan ito ngayon, ngunit delikado ang daan. Kailangan mong maging handa sa anumang maaari nating harapin, paalala ni Lambong. Tumango si Angelito, ang kanyang determinasyon ay kasing tibay ng mga bato sa ilog. Ano man ang mangyari, susundan kita, Lambong. Hindi ko hahayaang mag-isa ang inakay na iyon. Habang pinaplano ang kanilang misyon, parehong naramdaman ni na Angelito at Lambong ang kahalagahan ng gagawin nila. Para kay Angelito, ito ay hindi lamang pagtulong sa isang nilalang ng kagubatan, kundi isang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal at pangako sa kalikasan. Para naman kay Lambong, ito ay isang pagkakataon na ipakita na ang pagkakaibigan nila ni Angelito ay maaaring magbunga ng pagbabago. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ang dalawa ay hindi lamang basta magkaibigan kundi mga kasama sa isang mahalagang misyon, ang iligtas ang buhay ng isang inosenteng nilalang, at ipaglaban ang kinabukasan ng kanilang tahanan sa Mount Apo. Matapos ang mapanganib na paglalakbay sa kagubatan kasama si Lambong, natagpuan ni Angelito ang nanginginig na sisiw ng Philippine Eagle sa ilalim ng isang napakalaking puno. Ang munting sisiw, na may mahahabang balahibo na nagsisimula pa lamang tumubo, ay tila balisa at natatakot. Dahan-dahan, inilapit ni Angelito ang kanyang kamay sa sisiw, pilit itong pinapakalma sa pamamagitan ng mahinahong boses.
Okay lang, maliit na kaibigan, nandito na ako para sa'yo. Hindi ka na nag-iisa, bulong ni Angelito habang maingat na nilalapit ang kanyang kamay sa sisiw. Ang sisiw ay tumingin sa kanya, mga mata nito ay mayroong pag-aalinlangan at takot. Pangalang Agimat ang ibinigay ni Angelito dito, isang pangalan na sumasalamin sa kanyang paniniwala, na ang agila ay magdadala ng swerte at proteksyon sa kanilang kagubatan. Sa mga unang araw ni Agimat sa kanyang bagong tahanan, labis ang kanyang pag-iingat, at madalas na nagtatago sa likuran ng mga halamanan na inihanda ni Angelito para sa kanya. Si Angelito ay hindi nagmadali. Dahan-dahan niyang itinatag ang kanyang tiwala kay Agimat, sa pamamagitan ng pagpapakain ng sariwang karne at tubig. Makikita mo Agimat, dito ay ligtas ka. Walang mangangaso ang makakapinsala sa'yo. Madalas sabihin ni Angelito habang inilalagay ang pagkain malapit kay Agimat, umaasang mapapalapit sa kanya ang sisiw sa kalaunan. Isang hapon, matapos ang ilang linggo ng masusing pag-aalaga, nangyari ang hindi inaasahan ni Angelito. Lumapit si Agimat sa kanya nang hindi na natatakot, kumakain mula sa kanyang palad. Nabighani si Angelito, at naramdaman niyang sa wakas ay nagbunga na ang kanyang pagsisikap. Agimat, marami tayong pagdadaanan, pero magkasama natin itong haharapin. Ikaw ay magiging simbolo ng ating kagubatan, isang paalala kung bakit kailangan nating ipaglaban ang kalikasan, pahayag ni Angelito sa agila, na tila ba naiintindihan ang bawat salita. Sa gabi, madalas mag-usap si Angelito at Agimat sa ilalim ng mga bituin. Bagaman isang panig lamang ang nakapagsasalita, nadama ni Angelito na nauunawaan siya ng agila. Ikinwento niya ang kanyang mga pangarap at takot, at sa mga mata ni Agimat, nakita niya ang isang kaibigang nakikinig at nakikiramay. Pangako Agimat, naaalagaan kita hanggat ako'y nabubuhay. Isa kang mahalagang bahagi ng ating kagubatan, at ipaglalaban ko ang karapatan mong lumipad ng malaya balang araw, sambit ni Angelito isang gabi, ang kanyang mga mata'y determinadong protektahan ang kanyang bagong kaibigan. Habang lumalaki si Agimat, lumalim ang kanilang pagkakaibigan, at nagsimula siyang tumugon sa mga tawag ni Angelito. Sa tuwing naririnig niya ang boses ng batang nag-aalaga sa kanya, lumalapit ito, isang gawain na dati-rati imposible. Ang pag-aalaga kay Agimat ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng isang inakay na agila, ito ay naging simbolo ng pag-asa at pagpupursigi. Ang bawat araw ay isang patunay na ang pagmamahal at dedikasyon, ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng buhay, hindi lamang para kay Angelito at Agimat, kundi para rin sa buong kagubatan ng Mount Apo. Sa ika-4 na buwan ng pag-aalaga kay Agimat, isang umaga habang nag-aalaga si Angelito, napansin niya ang isang kakaibang pagbabago. Habang pinapakain niya si Agimat, tila may naririnig siyang bulong na hindi katulad ng dati. Lumingon siya sa paligid, iniisip na baka may ibang tao, ngunit sila lang dalawa ni Agimat ang naroon. Huwag kang mag-alala Angelito, isang malinaw na tinig ang umalingaw-ngaw. Nagulat si Angelito, dahil ang boses ay tila nagmumula kay Agimat. Tumitig siya sa agila, hindi makapaniwala. Agimat, ikaw ba yan? Nagsasalita ka, tanong ni Angelito, halos hindi makapaniwala sa narinig. Oo Angelito, ako ito, sagot ni Agimat, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Angelito, na nagpapahiwatig ng bagong antas ng pag-uunawaan sa pagitan nila. Hindi magkamayaw sa pagtataka si Angelito, tumakbo siya kay Lambong upang itanong kung ano ang nangyayari. Natagpuan niya ang duwende sa ilalim ng isang malaking puno, tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Lambong, si Agimat, nagsasalita siya. Paano ito nangyari? Tanong ni Angelito, hingal na hingal sa pagkabigla at kasiyahan. Ngumiti si Lambong, isang ngiting may halo ng misteryo at kaalaman. Ako ang may gawa nun Angelito. Ginamit ko ang aking kapangyarihan para magkaintindihan kayo ni Agimat. Naisip ko na ito ang pinakamahusay na paraan upang mas lalo kayong magkaunawaan at magtulungan. Pero bakit? Paano? Patuloy pa rin ang pagtataka ni Angelito. Simula nang dalhin mo si Agimat dito, nakita ko ang pagmamalasakit mo sa kanya at sa ating kagubatan. Alam kong higit pa sa pagiging tagapag-alaga ang papel mo dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng boses kay Agimat, magkakaroon kayo ng mas malalim na koneksyon, at maaari niyang ipahayag ang mga pangangailangan ng kagubatan, sa isang paraan na mas maiintindihan ng lahat, paliwanag ni Lambong. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon.
Bumalik si Angelito kay Agimat, puno ng bagong pag-unawa at respeto. Naupo siya sa tabi ng agila, at nagsimula silang mag-usap. Agimat, marami pa akong gustong malaman. Maaari mo ba akong turuan tungkol sa kagubatan? Tanong ni Angelito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at paghanga. Oo, Angelito. Marami akong maipapakita at maipapaliwanag sa iyo. Ang mga puno, ang mga ilog, ang hangin na humahaplos sa ating mga balahibo at dahon, lahat sila ay may kwento. Sagot ni Agimat, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal para sa tahanan nilang kagubatan. Sa mga sumunod na araw, mas naging makabuluhan ang kanilang mga pag-uusap. Ibinahagi ni Agimat ang kanyang mga pangitain at nararamdaman tungkol sa kagubatan, at sa bawat salita, nadarama ni Angelito ang bigat at halaga ng kanilang misyon. Ang dati-rati simpleng pag-aalaga ay naging isang sagradong tungkulin na magbubuklod hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa buong kagubatan. Ang kabanata na ito sa buhay ni Angelito at Agimat, ay hindi lamang nagbukas ng bagong yugto ng kanilang pagkakaibigan, kundi nagbigay rin ito ng bagong pag-asa at direksyon para sa kinabukasan ng Mount Apo. Sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, nag-usap sina Angelito at Agimat. Habang nakaupo si Angelito sa damuhan, taimtim siyang nakikinig sa boses ni Agimat, na ngayon ay nagbabahagi ng mga kwento at karunungan, mula sa mataas na perspektibo ng isang ibon. Alam mo Angelito, panimula ni Agimat, ang boses niya ay malambing at dama ang himig ng kalikasan. Ang mga ibon tulad ko ay hindi lamang mga nilalang na lumilipad at umiikot sa himpapawid. Kami ay mga tagapagdala ng kwento, mga saksi sa mga pagbabago ng kagubatan sa bawat lumipas na araw. Si Angelito, na labis na namangha, ay tumingala sa kanya. Anong klaseng kwento ang dala ninyo, Agimat? Ano ang maaari mong ituro sa akin tungkol sa kagubatan? Nakikita namin mula sa itaas kung paano magkakaugnay ang lahat sa kagubatan. Ang bawat puno, halaman, at ilog ay bahagi ng isang mas malaking sistema na nagpapanatili sa balanse ng kalikasan, paliwanag ni Agimat. Halimbawa, kapag naglalakbay kami sa iba't ibang bahagi ng kagubatan, nakikita namin kung paano nakadepende ang mga maliliit na hayop sa mga puno, para sa kanilang pagkain at tirahan. Mahalaga ang kagubatan hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng nilalang dito, dagdag ni Agimat. Ito ang aming tahanan, ang lugar kung saan kami lumalaki, nagpaparami, at nagtatago mula sa mga mandaragit. Kung mawawala ito, mawawalan din kami ng lugar na matatawag na tahanan. Si Angelito, na ngayon ay mas lalo pang naantig, ay nagsimulang maunawaan ang lalim ng koneksyon ng mga ibon at iba pang hayop sa kagubatan. Ibig sabihin, kung may mangyari sa kagubatan, direkta rin itong nakakaapekto sa inyo. Oo Angelito, kapag nasira ang kagubatan, masisira rin ang lahat ng nakadepende dito. Kaya mahalaga na pangalagaan natin ito hindi lamang para sa ating henerasyon, kundi pati na rin para sa mga susunod, malungkot na sabi ni Agimat. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nabuksan ang isip at puso ni Angelito, sa mas malawak na pananaw ng kalikasan. Naunawaan niya na hindi lamang siya nag-aalaga ng isang ibon, kundi nag-aalaga rin siya ng isang mahalagang bahagi ng ecosystem. Nangako ako na pangangalagaan kita Agimat, at ngayon, nangangako rin ako na pangangalagaan ang ating kagubatan, matatag na pahayag ni Angelito. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan ito. Nagningning ang mga mata ni Agimat sa narinig. Sa simpleng pangako ni Angelito, nakita niya ang isang bagong pag-asa para sa kanilang tahanan. Ang kanilang pag-uusap, bagamat payak, ay puno ng mga pangakong magbabago hindi lamang ng kanilang buhay, kundi pati na rin ng buhay ng maraming nilalang sa kagubatan. Isang mapanglaw na umaga, nakaupo si Angelito at Agimat sa isang mababang sanga ng kanilang paboritong puno, tinitingnan ang mga sinag ng araw na dahan-daang tumatagos sa makapal na dahon. Sa kabila ng natural na kagandahan na nakapalibot sa kanila, isang mabigat na usapan ang magaganap, tungkol sa mga nagbabantang panganib sa kanilang tahanan sa kagubatan. May mahalaga akong kailangang sabihin sa iyo Angelito, panimula ni Agimat, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Maraming panganib na nagbabadya sa ating kagubatan, at kailangan mong malaman ang mga ito. Si Angelito ay tumingin kay Agimat, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na malaman, at kung maaari, ay pigilan ng anumang maglalagay sa peligro sa kanilang tahanan. Ano ang mga panganib na ito Agimat?
Paano ko matutulungan na maprotektahan ang kagubatan? Ang una at pinakamalaking banta ay ang walang habas na pagputol ng mga puno, simula ni Agimat. Maraming puno, lalo na ang mga matatanda at malalaki, ay pinuputol para gamitin sa paggawa ng mga bahay at iba pang estruktura. Ang bawat punong nawawala ay nagdudulot ng malaking butas sa ating ecosystem, na nagpapahirap sa mga hayop na makahanap ng kanlungan at pagkain. Si Angelito, na lumaki sa kagubatan, ay ramdam ang sakit sa bawat punong nawawala. Nakita ko nga ang mga truck na puno ng mga kahoy. Hindi ko akalain na ganito kalala ang epekto nila. Isa pa, patuloy ni Agimat, ang pagkalat ng basura. Maraming tao ang nagtatapon ng kanilang basura sa kagubatan, hindi alam na ang mga plastik, lata, at iba pang basura ay hindi lamang pangit tingnan, ngunit nakakalason din sa mga halaman at hayop. Naramdaman ni Angelito ang bigat ng problema. Ang simpleng bagay na itinuturing na walang halaga ng iba, ay nagiging isang malaking problema sa kalikasan. At ang pangatlo, sabi ni Agimat, ang kanyang mga mata ay lumalim sa pag-aalala, ang ilegal na panghuhuli at pagpapatay ng mga hayop. Marami sa aming mga kapatid na hayop, lalo na ang mga endangered species, ay hinuhuli para ibenta o patayin. Si Angelito ay labis na nalungkot sa narinig, at naramdaman niya ang pangangailangan na kumilos. Agimat, hindi ko hahayaan na magpatuloy ito. May magagawa tayo, hindi ba? Tumango si Agimat. Oo Angelito, may magagawa tayo. Maaari mong simulan sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba. Kailangan nating turuan ang mga tao sa paligid, kung paano nila nasasaktan ang kagubatan, at kung paano nila ito matutulungan. Napuno ng bagong layunin ang puso ni Angelito. Agimat, magtutulungan tayo. Gagawin ko ang lahat para matuto pa at maipalaganap ang kaalaman na ito. Hindi ko hahayaan na mawala ang ating mahal na kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, mas lalo pang nagiging malinaw kay Angelito ang kanyang misyon. Hindi lamang siya isang tagapag-alaga ni Agimat, ngunit siya rin ay naging tagapagtaguyod ng kalikasan. Ang kanyang determinasyon at ang mga aral mula kay Agimat, ay nagsilbing simula ng isang malaking kampanya para sa kaligtasan ng kagubatan. Sa malamig na dapit hapon sa Mount Apo, habang ang mga sinag ng araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga bundok, nakaupo sina Angelito at Agimat sa isang malaking bato na malapit sa batis. Dito, sa puso ng kagubatan, nagsimula si Agimat na ibahagi ang mahiwagang kwento ng kalikasan. Ang kagubatan ng Mount Apo, simula ni Agimat, ang kanyang tinig ay may halong pangaral at paggalang, ay may sinaunang kasaysayan na nagmula pa noong unang panahon. Ito ay naging tahanan ng iba't ibang uri ng buhay, mula sa pinakamaliit na mga insekto hanggang sa pinakamalalaking mga hayop. Si Angelito, na laging sabik matuto, ay nakikinig ng mabuti. Gaano katagal na ito rito, Agimat? Maraming libong taon na ang nakalipas, tugon ni Agimat. Bago pa man dumating ang mga tao sa lugar na ito, ang kagubatan ay nandito na, nagbibigay ng tirahan at sustansya sa lahat ng naninirahan dito. Habang lumalalim ang gabi, pinagpatuloy ni Agimat ang kanyang kwento. Ang bawat halaman, at bawat hayop na nakatira sa kagubatan ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Ang biodiversity, o ang iba't ibang buhay dito, ay nagtataguyod ng balanse at kalusugan ng ating ecosystem. Paano naman ito nakakaapekto sa bawat isa, tanong ni Angelito, na ngayon ay mas lalo pang nakaramdam ng koneksyon sa kanyang paligid. Tingnan mo, halimbawa ang mga halaman, sagot ni Agimat. Nagbibigay sila ng oxygen, pagkain, at kanlungan. Ang mga predator, tulad ko, ay tumutulong naman na mapanatili ang bilang ng iba pang mga hayop, at nakakatulong din na hindi masira ang balanse ng kalikasan. Sa bawat nilalang, mula sa pinakamaliit na lumot sa mga bato, hanggang sa mga agila sa himpapawid, lahat ay may simbiotikong relasyon. Ang isang pagbabago sa isang uri ay maaaring magdulot ng epekto sa buong kadena ng buhay, paliwanag ni Agimat. Si Angelito, na labis na namamangha sa koneksyon ng lahat ng bagay, ay nagsimulang makaramdam ng mas malalim na pangako sa kanyang puso. Kaya pala mahalaga na pangalagaan natin ang lahat ng aspeto ng kagubatan, hindi lang ang mga hayop o mga puno. Oo Angelito, ang kalusugan ng kagubatan ay sumasalamin sa kalusugan ng lahat ng nabubuhay dito, sagot ni Agimat. Nang gabing iyon, naramdaman ni Angelito ang bigat at kagandahan ng kanyang misyon. Ang mga kwento ni Agimat ay hindi lamang mga salita,
Ito ay mga paalala ng isang sagradong responsibilidad na protektahan ang kagubatan at ang mga lihim na itinatago nito. Agimat, salamat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Ngayon, higit pa akong na-inspire na ipaglaban ang ating tahanan, sambit ni Angelito, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa ilalim ng mga bituin, ang dalawa, ang bata at ang agila, ay mas lalong nagkaunawaan, na ngayon ay pareho ng nagtataglay ng kaalaman at pagpapahalaga sa kagubatan na kanilang tahanan. Ang gabi ay nagdala ng bagong lakas at layunin para kay Angelito, na ngayon ay hindi lamang isang tagapag-alaga, kundi isang tagapagtanggol ng Mount Apo. Sa kanilang madalas na tagpuan sa ilalim ng lumang puno ng Nara, nangyari ang isa sa pinakamahalagang pag-uusap sa buhay ni Angelito, ang pagtanggap ng isang misyon na magbabago hindi lang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng kapaligiran sa paligid niya. Ang ating kagubatan, simula ni Agimat, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pag-asa, ay nangangailangan ng boses na magtatanggol sa kanya, laban sa mga panganib na nagbabanta. Angelito, ikaw na ang nakakakita at nakakaunawa ng kahalagahan ng ating tahanan. Kailangan kong hilingin sa iyo na ipaglaban ito. Si Angelito, bagamat pakiramdam ay biglaan ang bigat ng responsibilidad, ay nakaramdam din ng pagpapalakas ng loob. Agimat, handa akong tumulong. Pero, paano ko ito sisimulan? Paano ko ipapaliwanag sa mga tao na kailangan nilang magbago ng kanilang mga gawain, para sa kapakanan ng ating kagubatan? Simulan natin sa pagpapalaganap ng kamalayan, sagot ni Agimat. Ibahagi natin ang mga kwento at katotohanan tungkol sa kagubatan na alam nating dalawa. Maaari kang gumamit ng mga flyers, social media, at maaari ka ring magsalita sa mga pagtitipon sa ating komunidad. Napaisip si Angelito sa suhestyon ni Agimat. Tama ka, Agimat. Marami sa ating mga kababayan ang hindi talaga masama, kundi kulang lang sa kaalaman. Kung malalaman nila ang tungkol sa mga panganib na kinakaharap ng ating kagubatan, at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang buhay, baka handa rin silang tumulong sa pagtatanggol nito. Habang pinaplano ang kanilang mga susunod na hakbang, naramdaman ni Angelito ang lalim ng kanilang koneksyon, hindi lang bilang magkaibigan kundi bilang magkatuwang sa isang mahalagang layunin. Salamat Agimat, sa pagtitiwala sa akin na maging bahagi ng misyong ito. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Alam ko Angelito, tugon ni Agimat. At salamat din sa iyong lakas ng loob at pagmamahal sa kagubatan. Sama-sama nating harapin ang mga hamon na ito. Sa kanilang pag-uusap, bagamat may kaakibat na kaba, ay naroon din ang kagalakan at pag-asa. Nararamdaman ni Angelito na sa bawat hakbang na kanyang gagawin, siya ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano para sa kabutihan ng lahat. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa mga nilalang ng kagubatan, kundi para rin sa mga susunod na henerasyon na magmamana ng mundong ito. Bago maghiwalay, tinapik ni Agimat ang balikat ni Angelito, isang simpleng kilos ngunit hitik sa kahulugan. Magkasama tayo sa laban na ito Angelito. Ikaw at ako, para sa kagubatan, para sa ating lahat. Sa paglubog ng araw, isang bagong lakas ng loob at determinasyon ang sumibol sa puso ni Angelito. Alam niya na ang daan ay hindi magiging madali, ngunit ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Ang kanyang misyon, ang kanilang misyon, ay nagsisimula na. Isang umaga, napuno ng ingay at sigla ang barangay hall ng Nayon sa paanan ng Mount Apo. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, ang mga taga-Nayon ay nagtipon upang marinig ang mga aralin ni Angelito, tungkol sa kahalagahan ng kalikasan. Sa tulong ng kanyang kaibigan at gabay na si Lambong, nagsimulang magturo si Angelito sa kanyang komunidad, tungkol sa mga bagay na kanyang natutunan mula kina Agimat at Lambong, tungkol sa kagubatan. Magandang umaga po sa inyong lahat, bati ni Angelito, may halong kaba at kasabikan na nagmumula sa kanyang puso. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao, ngunit sa tulong ni Lambong na tahimik na nasa likuran ng entablado, naramdaman niya ang lakas ng loob. Isang batang lalaki ang nagtaas ng kamay. Ano po ang ituturo nyo sa amin ngayon Kuya Angelito? Tanong nito, puno ng kasabikan. Ngumiti si Angelito at tumingin sa kanyang mga kabarangay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kagubatan, kung paano ito isang mahalagang tahanan para sa maraming hayop at halaman, at kung paano natin mapoprotektahan ito. Inumpisahan ni Angelito ang kanyang leksyon sa pamamagitan ng mga kwento mula kay Agimat. Alam nyo ba,
Sa kagubatan ng Mount Apo ay maraming kwento ang hatid ng mga nilalang na naninirahan dito. Panimula ni Angelito, na sinadyang gawing makulay ang kanyang mga kwento, para makuha ang atensyon ng mga nakikinig. Halimbawa, alam nyo ba na ang bawat puno ay nagbibigay ng kanlungan sa mga ibon, kulisap, at iba pang hayop? At ang bawat hayop ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Isang matandang lalaki ang nagtaas ng kamay at nagtanong, Angelito, paano naman tayo makakatulong para mapanatili ang balanse na iyan? Napatingin si Angelito kay Lambong, na nakangiti sa kanya bilang suporta. Mahalaga po na alam natin kung paano nakakaapekto ang bawat kilos natin sa kalikasan. Kapag tayo'y nagtatapon ng basura sa kagubatan, nasisira ang tirahan ng mga hayop. At kapag pinuputol natin ang mga puno ng walang kapalit, nawawala ang kanlungan at pagkain nila. Ang mga bata ay napatingin sa isa't isa, tila may naisip. Kaya pala Kuya Angelito, ang basura ay nakakapinsala pala sa mga hayop. Akala namin wala lang iyon, sabi ng isang bata, na ngayon ay nakakunot ang noo sa pagkabahala. Habang naglalakbay ang mga salita ni Angelito mula sa isang paksa patungo sa isa pa, naramdaman niya ang bigat at ganda ng misyong iniatang sa kanya. Nakikita niya ang mga mata ng bawat bata at matanda na nagiging mas malalim ang pag-unawa. Ramdam ni Angelito ang halaga ng kanilang misyon ni Agimat, isang misyon na kailangan ng pagtutulungan, upang mapanatili ang kagandahan at kasagraduhan ng kanilang kapaligiran. Natuwa si Lambong habang pinapanood si Angelito. Sa loob ng maraming taon, bihira siyang makakita ng tao na tunay na nagmamalasakit sa kanilang kalikasan. Ngunit ngayon, sa katauhan ni Angelito, nakita niya ang isang batang may malasakit na maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Pagkatapos ng kanyang talakayan, nagtanong ang isang nanay, Angelito, ano ang magagawa namin para makatulong sa kagubatan? Hindi kami sanay sa mga ganitong gawain. Tinitigan ni Angelito ang grupo at ngumiti. Simulan natin sa simpleng hakbang. Una, magkaisa tayo sa paglilinis ng ating paligid, at iwasan ang pagtatapon ng basura sa kagubatan. Maaari rin tayong magtanim ng mga puno at panatilihing malinis ang mga ilog na dumadaloy dito. Nagsimula silang magplano ng isang paglilinis sa mga darating na linggo. Natutuwa si Angelito na ang kanyang mga kabarangay ay nagpapakita ng interes at suporta. Ang bawat isa ay nagbahagi ng mga ideya, at ang simpleng plano ay lumago at nagkaroon ng konkretong direksyon. Nang matapos ang pagtitipon, lumapit si Lambong kay Angelito, na puno ng saya at pagmamalaki. Angelito, napakaganda ng iyong ginawa. Kitang-kita ko ang pagbabago sa mga mata ng bawat isa sa iyong mga kabarangay. Napabuntong hininga si Angelito, ramdam ang tuwa at pagod. Lambong, maraming salamat sa iyong tulong. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Ang dami pa nating kailangang gawin, ngunit alam ko na may pag-asa. Bawat isang tao sa ating barangay ay maaari palang maging kakampi ng kalikasan. Sa gabing iyon, habang tahimik na pauwi sa kanyang tahanan, naramdaman ni Angelito ang mas malalim na layunin sa kanyang puso. Hindi lamang siya nakapagbahagi ng kaalaman, nakapagbukas siya ng mga puso at isip sa kanyang mga kabarangay. Ang unang hakbang sa kanilang laban para sa kalikasan ay nagsimula, at alam niyang mas marami pang darating na pagsubok, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng ito. Kasama si Lambong at ang kanilang bagong mga kakampi, pinagtibay ni Angelito ang kanyang pangako sa kalikasan. Sa maagang sikat ng araw sa Mount Apo, nagkasundo sina Angelito at Agimat na magtungo sa mas malalim at hindi pa natutuklasang bahagi ng kagubatan. Habang naglalakbay, nakita nila ang mga palatandaan ng pinsala na dinulot ng mga tao. Agimat, bakit mahalaga na makita ko ang mga lugar na ito? Tanong ni Angelito habang sinusuwong nila ang masukal na landas. Mahalaga na makita mo ang realidad ng ating kagubatan, Angelito. Hindi lamang ang kagandahan nito, kundi pati na rin ang mga sugat na kailangan nating gamutin, sagot ni Agimat, habang itinuturo ang mga bakas ng ilegal na pagtotroso at panghuhuli ng mga hayop. Nang marating nila ang isang partikular na lugar, natagpuan nila ang isang sugatan na musang, na nakahandusay sa tabi ng isang sirang puno. Malapit dito, nakita rin nila ang mga wasak na pugad ng mga ibon sa mga sanga, na tila biktima ng mga taong nagbebenta ng mga kakaibang uri ng mga ibon. Agimat, ano ang maaari nating gawin para sa mga hayop na ito? Tanong ni Angelito, habang dama niya ang bigat sa kanyang dibdib.
Kailangan natin silang alagaan at siguraduhin na ligtas ang kanilang tirahan. Magsimula tayo sa pag-aalaga sa musang na ito, at pag-aayos ng mga pugad na nasira, sabi ni Agimat, habang dahan-daang nilalapitan ang sugatang hayop. Habang ginagamot ni Angelito ang musang, gamit ang kaalaman sa first aid na natutunan niya mula sa mga workshop, pinulot naman ni Agimat ang mga nahulog na sanga at sinimulang muling buuin ang mga pugad. Angelito, bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Maaaring maliit lamang ang tingin natin sa ating mga aksyon, ngunit malaki ang epekto nito sa buong ecosystem, paliwanag ni Agimat. Napaisip si Angelito habang pinagmamasdan ang unti-unting paggaling ng musang. Agimat, dati-rati iniisip ko na ang pag-aalaga sa kalikasan ay tungkol lamang sa pagtatanim ng mga puno o paglilinis ng mga ilog. Ngayon, nauunawaan ko na ito pala ay tungkol sa pagpapanatili ng buhay at tirahan ng bawat nilalang dito. Ngumiti si Agimat, tama ka, Angelito. Ang bawat halaman, bawat hayop, at bawat patak ng tubig sa kagubatan ay mahalaga. Kapag nagkakaisa tayo sa pag-aalaga sa kanila, nagkakaroon tayo ng mas malusog at mas balanse na kalikasan. Nang matapos nila ang kanilang gawain sa araw na iyon, nagpasya si Angelito na ituro ang kanyang mga natutunan sa mga kabataan at iba pang mga residente ng nayon. Agimat, gusto kong ibahagi ang lahat ng ito sa aming komunidad. Gusto kong ipakita sa kanila na ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa kalikasan. Magandang ideya iyan, Angelito. Ang edukasyon at kamalayan ang susi sa pagbabago. Ipagpatuloy mo ang iyong gawain, at ako ay palaging nandito para suportahan ka, pagtatapos ni Agimat. Habang bumabalik sila sa nayon, parehong napuno ng pag-asa at determinasyon ang kanilang mga puso. Si Angelito, na dati simpleng mahilig lang sa kalikasan, ngayon ay naging isang tunay na tagapagtaguyod ng kagubatan. Ang kanyang pakikipagsapalaran para sa kalikasan ay hindi lamang isang misyon, kundi isang panghabang buhay na pangako. Isang umaga, nakipagkita si Angelito kay Lambong sa gilid ng kagubatan. Nagpasya silang simulan ng isang kampanya para protektahan ang Mount Apo, at magbigay ng kamalayan sa kanilang komunidad, tungkol sa kahalagahan ng kagubatan at mga nilalang nito. Tahimik at mahiwagang sinusuportahan ni Lambong si Angelito, ngunit hindi siya nakikita ng iba. Si Angelito ang nagsilbing mukha ng kampanya, habang si Lambong ay nasa tabi niya bilang isang gabay at tagamasid. Angelito, bulong ni Lambong sa tabi niya, ang mahalaga ay ipakita mo sa kanila ang tunay na kagandahan ng kagubatan. Hindi nila maiintindihan ang halaga ng kalikasan, kung hindi nila ito nararamdaman at nakikita ng malapitan. Ngumiti si Angelito, tama ka, Lambong. Kailangan nilang makita kung bakit napakahalaga ng kagubatan sa atin, ang kahalagahan nito bilang tirahan ng mga hayop, kung paano ito nagbibigay sa atin ng hangin, at kung paano ito mahalaga sa buong komunidad. Sa tulong ni Lambong, ipinagpatuloy ni Angelito ang kampanya. Gumamit siya ng mga kwento, larawan, at mga simpleng leksyon upang maipakita sa mga tao ang kagandahan ng Mount Apo. Nagsagawa rin siya ng mga aktibidad na maaaring maranasan ng mga bata at matatanda upang maramdaman nila ang koneksyon sa kalikasan. Sa isang pagtitipon sa iba namang dako ng barangay, ay nagkwento si Angelito sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng mga hayop at halaman sa kagubatan. Alam niyo ba, simula niya, na ang bawat puno at hayop sa kagubatan ay may papel na ginagampanan. Halimbawa, ang mga agila ay tumutulong na kontrolin ang populasyon ng ibang mga hayop. Kapag nawala sila, maaapektuhan ang buong kagubatan. Isang matandang lalaki ang nagtanong, Angelito, paano tayo makakatulong sa proteksyon ng mga hayop at puno? Sinagot ni Angelito ang tanong sa gabay ni Lambong. Ang unang hakbang ay tigilan ang panghuhuli ng mga hayop at pagputol ng mga puno. Kung may makita kayong nangangaso o ilegal na nagpuputol ng puno, pakiusap, ipagbigay alam nyo agad sa kinauukulan. Pwede rin tayong magsimula sa pagtatanim ng mga puno at panatilihing malinis ang kagubatan. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang kampanya ay lumawak at nakakuha ng suporta mula sa buong komunidad. Sa tulong ng mga kabarangay, na ipagbigay alam nila sa mga autoridad ang tungkol sa mga namamaril ng mga Philippine Eagle at iba pang mga hayop sa kagubatan. Isang araw, may nakakita sa mga iligal na mangangaso at agad na tumawag ng pulis. Nakaramdam si Angelito ng kasiyahan at pasasalamat. Salamat sa pagtulong ninyo.
Kung magtutulungan tayo, mas mapoprotektahan natin ang ating kalikasan. Tahimik na nakangiti si Lambong sa tabi ni Angelito, at binulungan siya. Tingnan mo Angelito. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Marami ang handang tumulong basta maunawaan nila ang kahalagahan ng kalikasan. Kasama ang mga kabataan at matatanda, sinimulan ni Angelito ang pagtatanim ng mga puno sa mga bahagi ng kagubatan, na naging kalbo dahil sa ilegal na pagputol. Ang bawat isa ay nagtanim ng punla, at sinabayan ng maliliit na seremonya bilang simbolo ng kanilang pangako sa kagubatan. Kuya Angelito, tanong ng isang batang lalaki, lalaki po ba agad ang mga punong ito? Ngumiti si Angelito at sumagot, matagal pa bago sila lumaki, ngunit mahalaga ang bawat punla na tinatanim natin. Balang araw, magiging malalaki ang mga punong ito, at magbibigay ng tirahan at pagkain sa maraming hayop. Habang nagtatanim, patuloy na bumubulong si Lambong kay Angelito ng mga kwento ng mga puno, mga ibon, at iba pang mga nilalang sa kagubatan. Ang mga kwentong ito ay ibinabahagi ni Angelito sa kanyang mga kabarangay, na tila lalo pang nagbigay inspirasyon at malasakit sa kanila. Kasama sa kampanya ni Angelito, ang pagtuturo sa mga bata ng wastong pagtatapon ng basura. Sinimulan niya ang isang proyekto kung saan ang mga bata ay nag-iipon ng mga recyclable na basura, at natutunan nilang mag-compost. Isang batang babae ang lumapit kay Angelito. Kuya Angelito, sinabi ko rin sa mga kaibigan ko na huwag magtapon ng basura sa ilog. Sabi ko, para ito sa mga hayop sa kagubatan. Napuno ng saya si Angelito sa narinig. Napakagaling mo. Kapag nagtulungan tayo sa pag-alaga ng kalikasan, lahat tayo ay makikinabang. Pagkatapos ng ilang buwan na masigasig na kampanya, nakita ni Angelito ang malaking pagbabago sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay naging mas maingat sa kanilang mga aksyon, at mas marami ang naging aktibong bahagi ng pagsisikap na protektahan ang Mount Apo. Naging mahalagang bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pag-aalaga sa kalikasan. Nang matapos ang kanilang kampanya, nagpasalamat si Angelito sa lahat ng sumuporta. Tahimik na lumapit si Lambong, at binulungan siya, Angelito, ginawa mo ang hindi ko magawa mag-isa. Dahil sa iyo, muling bumangon ang malasakit ng mga tao sa kalikasan. Ngumiti si Angelito, puno ng saya at pagmamalaki. Hindi ko rin magagawa ito ng mag-isa, Lambong. Lahat tayo, kasama ka, kasama ang komunidad, tayong lahat ang may papel sa pangangalaga sa ating kagubatan. Habang nililingon nila ang mga punong bagong tanim, at ang mga batang natutong magtapon ng basura sa tamang lugar, naramdaman ni Angelito ang malaking pag-asa sa kanyang puso. Ang kanilang komunidad ay nagsisimula ng magbago, at alam niyang magpapatuloy ito para sa mga susunod na henerasyon. Sa ilalim ng lumalagong puno, nakatayo si Angelito, si Lambong, at ang buong komunidad, isang nagkakaisang grupo na may bagong pangako sa kalikasan. Ang kanilang kampanya ay hindi lamang nagdulot ng kamalayan, kundi nagbukas ng bagong kabanata ng malasakit at proteksyon para sa kagubatan ng Mount Apo, at sa lahat ng mga nilalang na naninirahan dito. Sa gilid ng isang lumalagong kagubatan, kung saan ang mga bagong tanim na puno ay nagsisimulang yumabong, nakatayo si Angelito, tinitingnan ang kagandahan ng kalikasan na muli nilang naibalik. Sa tabi niya, si Agimat, ang Philippine Eagle na naging simbolo ng kanilang adhikain, ay tahimik na nakamasid sa kalawakan ng kagubatan. Angelito, simula ni Agimat, ang kanyang tinig ay malumanay at mayroong pasasalamat, dumating na ang panahon para sa akin na bumalik sa kagubatan, sa lugar na tunay kong tahanan. Ngunit bago ako umalis, nais kong magpasalamat sa iyo. Napatingin si Angelito sa kanyang kaibigan, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong damdamin, kalungkutan sa nalalapit na pamamaalam ngunit kasiyahan para sa kalayaan ni Agimat. Agimat, ikaw ang nagbigay inspirasyon sa akin at sa ating komunidad. Walang magbabago sa kalikasan kung wala ka. Salamat sa lahat, ang kagubatan na ito, ang mga puno, ang hangin, at ang bawat nilalang na naninirahan dito ay bahagi ng aking kaluluwa, pahayag ni Agimat habang tinitingnan ang mga puno na kanyang muling mauuwian. Dahil sa iyong tulong Angelito, nais kong ipaalam sa iyo na ang kagubatan ay muling nagiging isang ligtas na kanlungan para sa amin. Ang iyong mga pagsisikap ay nagbigay ng bagong pag-asa hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga hayop dito. Ngumiti si Angelito, pinipigilan ang kanyang emosyon. Agimat,
Kahit na hindi nakita makikita araw-araw, palagi kong tatandaan ang mga aral na itinuro mo sa akin. Ipagpapatuloy ko ang ating misyon, ang pangangalaga sa kalikasan, at sisiguraduhin kong ang Mount Apo ay mananatiling ligtas, at sagana para sa lahat ng mga darating na henerasyon. Alam ko, Angelito, at walang hanggan ang aking pasasalamat, sabi ni Agimat. Dahan-dahan siyang lumapit kay Angelito at sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang balikat ni Angelito gamit ang kanyang pakpak, isang kilos ng pagkilala at pagpapasalamat. Pagkatapos ay tumingala si Agimat sa langit, at sa ilang sandali, tumalon siya mula sa lupa, at pinagaspas ang kanyang malalakas na pakpak. Habang lumilipad pataas, isang malakas na hangin ang umihip sa paligid, tila ba isang huling paalam. Nanatiling nakatingala si Angelito, pinapanood ang kanyang kaibigan na lumilipad pabalik sa kalayaan ng kagubatan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito ang katapusan kundi isang bagong simula, para kay Agimat na magbabantay sa kalikasan mula sa kalangitan, at para sa kanya, na patuloy na magiging tagapag-alaga sa lupa. Habang lumilipad si Agimat palayo, si Angelito ay dahan-daang bumalik sa nayon, dala ang mga aral at inspirasyon na ibinahagi sa kanya. Naglakad siya sa landas na napapalibutan ng mga puno at halaman, bawat hakbang ay may kasamang pangako na ituloy ang laban para sa kalikasan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad at para sa kinabukasan ng kanilang mahal na Mount Apo.